Dumating na sa Yuli Naval Base sa Sanya Province na matatagpuan sa ilagang bahagi ng bansa ang parehong barko ng PLA Navy na isang destroyer type 052D guided missile at ang Jiangdao class Coast Guard cutter na may bow number 3104 kung saan nagbanggaan ito ng tangkang pigilan ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Suluan MRRB 4406 na malapit sa bisinidad ng Baho di Masinloc. Sa unang investigasyon at pag-uusisa ng mga otoridad ng Chinese military, sinabi ng mga ito na nagtambo ng matinding pinsala ang naturang mga barko at sa initial na findings ng mga ito umabot sa 143 million Chinese yuan o may katumbas na 20 million US dollar ang kabuang nasira at kailangang gastusin para sa repair ng mga nasabing sasakyang pandagat ng China. Sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Biyernes na walang pananagutan ang Pilipinas sa banggaan ng mga nasabing sasakyang pandagat ng China malapit sa Baho di Masinloc na matatagpuan sa West Philippine Sea at iginigiit na kasalanan iyon ng kanilang mga mandaragat dahil sa kanilang unprofessionalism at mga inexperienced sailors. Sa isang insidente na nagpapakita ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, isang barko ng CCG ang nagbangga ng isang barkong padigma ng Chinese Navy habang gustong salpukin at isandwich ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Saad ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa isang opisyal na payag, "It was an unfortunate outcome, but not one caused by our actions." Ang video footage na inilabas ng Philippine Coast Guard ay nagpakita na ang BRP Suluan ay nagtamo ng kaunting pinsala, kabilang ang isang nakabaluktot na flagpole bilang resulta ng paghampas sa nasabing engkwentro. Sa kabila ng pagiging target na inilarawan nito bilang harassment, sinabi ng PCG na nag-alok ito ng agarang tulong sa mga sasakyang pandagat ng China na sangkot sa nasabing mga banggaan, kabilang ang paghahanap sa mga nawawalang mga tripulante ng nasabing China Coast Guard vessel at tulong medikal para dito. Noong unang bahagi ng linggo, ang Department of Foreign Affairs ay naglabas ng formal na protesta na kinukundina ang mga panganib at irresponsableng mga maniobra ng China Coast Guard laban sa masasakyang pandagat ng Pilipinas na legal na tumatakbo sa nasabing karagatan. Binago rin ng gobyerno ng Pilipinas ang matagal nang hiningi na restitution mula sa China. Payag ng DFA, "We are asking our demand for compensation for the damage caused to our vessels and equipment last June 17, 2024, as well as the return of our firearms, equipment, and personal belongings of our personnel illegally seized on that date." Ang Baho di Masinloc ay naging lugar ng maraming komprontasyong maritime sa pagitan ng China at Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Iginigiit ng Pilipinas na ang ating sovereign rights sa maritime features batay sa internasyonal na batas, kabilang ang 2016 arbitral ruling na nagpawalang bisa sa malawakang pag-angkin ng Beijing sa South China Sea.